Nakasandal ang ulo ko sa matigas na salamin ng bus. Nakapikit ako. Payapa ang isip ko. Pinipili kong huwag pansinin ang malakas na tugtog ng lumang radyo sa unahan ng bus. Tahimik akong tao. Sanay ako sa gulo at ingay ng kusina sa Maynila araw-araw. Kaya naman, sinusulit ko ang bawat minutong nakaupo lang ako dito at walang ginagawa. Isang linggo rin ang kinuha kong leave sa trabaho para sa bakasyon na ito. Binata pa po ako. Walang asawa, walang anak na inaalala. Kaya malaya akong sumama kahit saan. Magandang araw sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Isa rin po ako sa inyong subscriber at laging nakaabang sa inyong mga kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leandro. Nangyari ang kwento kong ito nang 27 anyos pa lang ako. Umuwi kami ng probinsya ng kaibigan kong si Romel para magbakasyon tuloy at umattend sa kasala ng pinsan niya. Akala ko ay magiging masaya ang bakasyon na ito, pero iba ang dinala sa akin ng pagkakataon. May mga lihim pala ang lugar na yon. Sa gitna ng saya ng paghahanda sa kasalan, doon ko mararanasan muli ang maging manunugis ng aswang. Matagal na rin kasi ako noong huli kong ginamit ang anting-anting na nakaukit sa kutsilyo na ipinamana sa akin ng lolo kong antingero. Huling gamit ko nito ay noong buhay pa siya, nung nangangaso pa kami ng mga aswang sa dati naming probinsya kung saan ako lumaki at naging isang tunay na manunugis. Ako po ulit si Leandro. At ito ang aking kwento. Pards! Pards! Gising na! Huy, Leandro! Huwag kang tulog ng tulog dyan, pampira ka oo. Malapit na tayo sa amin. Amuin mo ang hangin. O di ba, purong-puro. Walang halong polusyon ng EDSA. Gising ako, Romel. Nakapikit lang ang mga mata ko dahil sa napuwing ako kanina sa purong hangin na sinasabi mo. Saka paano ako makakatulog? Kanina ka pa daldal ng daldal dyan. Simula pa dun sa terminal sa Cubao. Hindi ka na naubusan ng kwekwento. Ay nako, ang ingay mo. Di ka ba napapanisan ng laway? Sensya na. Excited lang kasi ako eh. Saka masaya kasi ako kasi ang bilis ng biyahe natin eh. 1 oras lang aba. Nasa barangay na tayo. Nako, siguradong magkakagulo sa bahay ni na Kuya Tonyo ngayon. Bukas na kasi ang kasal niya eh. Ang granding kasal to, Pards. Buong barangay imbitado. 5 malalaking baboy ang kakatayin. Aba, madami nga kung 5 baboy ang ihahanda. Maraming trabaho yun sa kusina. Sino nga pala ang punong tagapagluto nila? Si Mang Kanor ang laging kinukuha ng mga taga roon kapag may handaan. Kaya lang matanda na yon. Saka yung mga recipe niya, panahon pa ng kopong-kopong. Oh, ano namang problema kung panahon pa ng kopong-kopong ang mga recipe? Wala naman. Kaya lang kasi, siyempre iba na ngayon, di ba? Gusto ko makatikim naman sila ng lutong pang sosyal. Aba, yung level lang pang Maynila baga. Kaya nga kita sinami. Pards, plano ko talaga na ikaw ang gawin naming punong tagapagluto. Ano? Ako gagawin yung punong tagapagluto? Uy, lakas naman ang bunganga mo. Tsaka bakit hindi? Ikaw lang naman ang pinakamagaling na kusinerong kakilala ko. Pards, executive chef ka. Sa isang sikat na hotel sa Maynila, yung mga luto mo, pang-international ang level. Siguradong kapag natikman nila ang luto natin, ping 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 ping! Siguradong sisika tayong dalawa pagkatapos ng kasalan na to. Ano? Teka lang, Romel.
Bakasyon ang pinunta ko rito pambira ka naman Gagawin mo lang pala akong tauhan sa kasal ng pinsan mo. Sa ayoko ng ganun. Yung maging bida-bida. Nakakahiya sa mga lokal na kusinero ninyo. Respetuhin natin ang mga nakakatanda sa lugar ninyo. Silang nakakaalam ng panlasa at kung ano ang gusto ng mga tao ron. Nako, napaka-humble talaga ng tropa ko. Pards, huwag kang mag-alala. Kilala ko ang mga tao ron. Matutuwa ang mga yun sa'yo at hindi ka pag-iisipan na ikaw ay isang bida-bida. Sa totoo niyan, pangarap ko na matikman ng mga kababaryo ko yung masasarap na luto na kinakain ng mga mayayaman. Sus, ang sabihin mo, gusto mo lang magyabang, ganun yun. Kasama na rin yun. Pero sige, Tol, pagbigyan mo na ako. Babayaran naman kita pero hulugan lang. Pagbalik natin sa trabaho. Sige. 2 buwan sahod. Okay na ako dun. Ano ka mo? 2 buwan sahod? Pards naman. Parang di naman tayo magkaibigan yan. Mamumulubi ako niyan, Pards Ikaw ang nagsabi. Isa akong executive chef sa isang sikat na hotel sa Maynila. Anong ini-expect mong bayad sa akin? Barya-barya? O ikaw, Romel may presyo ang serbisyo ko. At hindi libre ang pagod ko sa 5 baboy na ipapaluto mo. Pero wag naman 2 buwan sahod, pambira ka. Daig ko pa ang nag-asawa niya na wala sa aroy. Daig ko pa ang nag-asawa niya nang wala sa oras Pwede bang tawad ng konti? 1 buwan lang. Tapos 2 gigs. Tapos 3 case ng beer plus hapunan sa loob ng 1 linggo pagbalik natin. Ayaw. Masyado kang abusado. Pambira naman Hindi ka maisan O siya, ganito na lang. Ipapakilala na lang kita sa isa sa pinakamagandang dalaga doon sa baryo namin. Aba yun sa kasal. Ang pangalan niya ay Joy. Teacher, bagay kayo nun. Joy. Kahit Joy, Love o Hope pang pangalan yan, wala akong pakialam. Di mo ako madadaan sa mga paganyan-ganyan mo, Romel. Tsaka wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon, Sus, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita si Joy. Sinasabi ko sa'yo, Pards. Maganda yun, matalino at higit sa lahat, mahinhin. Dalagang Pilipina. Hoy, tigilan mo ako Pero sige, payag na ako. Kahit bisit na bisit ako dyan sa pagmumukha mo. Oh, etong mani. Kumain ka muna para naman tumigil ka sa kakadaldal. Nakangiti si Romel habang binubuksan ang supot ng adobong mani. Kumuha siya ng isang dakot at sinubo lahat sa bibig niya. Ngumuya siya ng mabilis kaya sa wakas ay tumahimik din ang loko. Ibinaling ko ang tingin ko sa labas ng bintana. Napagtanto kong nasa probinsya na nga kami. Nakikita ko sa labas ng bintana ang luntian at malawak na palayan. Nakakakita na rin ako ng matataas na bundok sa malayo. Napabuntong hininga ko. Bigla kong naalala ang probinsya kung saan ako lumaki. Mula nang mamatay si Lolo, hindi na ako nakabalik doon. Maganda rin ang lugar namin. Payapa at maraming puno. Parehong-pareho dito sa dinadaanan namin ngayon. Nakaka-relax tignan ang mga kalabaw na nagtatampisaw sa putikan at mga batang naglalaro sa bukid at sa gilid ng kalsada. Samantala, matapos ang 1 oras, huminto ang bus sa gilid ng isang waiting shed. Bumaba na kami ni Romel. Nandito na ba tayo, Pards? Saan dito ang bahay ng mga kamag-anak mo? Wala pa, Pards. Relax ka lang. Sasakay pa tayo ng tricycle. Ano? Akala ko ba sabi mo kanina pagbaba natin ng bus baryo na. Tapos ngayon sasakay pa pala tayo ng tricycle? Ano ba ang tingin mo sa lugar na to? Hindi ba to baryo sa paningin mo? Tignan mo nga. May mga manok na sa kalsada. May mga palay sa daan. At may mga galang aso. Baryo to. Wala na tayo sa lungsod. Pambira ka naman Ako ngayon wag mong pinipiloso po Pambira to. Pagod na ako sa biyahe Ilang oras pa ba ang tatakbuhin ng tricycle? Malapit na. Huwag ka na mareklamo.
Malapit na. Ibig bang sabihin malayo pa? Oo na nga, aamin na ako. Ano kasi medyo liblib kasi yung baryo namin. Ayun, nakikita mo ba yun, yung bundok na yun? Doon ang baryo namin. Anak ng putya, aakit pa tayo ng bundok. Seryoso ka? OA mo naman. Hindi tayo aakit ng bundok. Nasa paanan lang nun yung baryo namin. Nakakainis ka talaga. Kung alam ko lang na ganito kalayo ang biyahe natin, hindi na sana ako sumama sa'yo eh. Nakakadala ka. Orte naman ito. Kunting tiis na lang, Pards. Mas mabilis to kesa doon sa bus. Tara na. Nihintay na nila tayo eh. Umayos ka ha. Siguraduhin mo lang na hindi tayo aabutin ng siyam-siyam dyan sa tricycle na yan. Gutom na ako. Kaya ayoko na pinaglololoko mo ako ha. Promise. Malapit na nga. Sige, tara na. May pagpipilian pa ba ako? Sumakay na kami sa tricycle. Lubak-lubak ang dinadaanan namin habang nasa biyahe. Parang anumang oras ay babaligtad kami dahil sa mga malalalim na uka at butas sa kalsada. Mahigpit ang hawak ko sa bakal sa loob ng sidecar. Pakiramdam ko, kapag bumitaw ako, tatalsik ako palabas. Pinagpapawisan ako sa kaba habang dinadasal na sana ay huwag kaming tuluyang tumirik sa gitna ng kawalan. Samantala, itong si Romel naman ay walang pakialam. Nakaupo siya sa likod ng driver, doon sa mismong motor. Habang ako ay halos lumuwa na ang bituka sa alog ng tricycle, siya naman ay panay ang tawa at hiyaw. Tila tuwang-tuwa pa ang loko. At maganang nakikipagkwentuhan pa sa driver tungkol sa kung ano-anong bagay sa probinsya nila. Mahigit 30 minutos din siguro ang tinakbo ng tricycle bago kami nito inihinto sa tapat ng isang malaki pero luma ng bahay. Maluwag ang bakuran nito at napapaligiran ng bakod na kawayan. Maraming punong kahoy at sa ilalim ng mga puno nagtayo sila ng mga pansamantalang tolda gamit ang asul na trapal at mga poste ng kawayan. Habang nagbabayad sa tricycle si Romel, biglang may tumawag mula sa bahay na yon. Romel! Aba, Romel! Salamat naman at nakarating din kayo. Kanina ko pa kayo inaabangan. Kuya Tonyo, siyempre naman, hindi pwedeng mawala sa kasal mo. Sorry. Kuya Tonyo, siyempre naman, hindi ako pwedeng mawala sa kasal mo, no? Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kumusta naging biyahe nyo? Ayos lang. Medyo maalikabok pero walang naging problema. Yun lang, gutom na kami. Meron bang makakain dyan? Aba, oo naman. Meron. Halika kayo sa loob. Marami akong inihandang tanghalian para sa inyo. Oh, dahan-dahan sa paglalakad. Medyo mabato at madulas ang daan dito dahil umulang kagabi. Ingat, baka mamaya matapilok kayo. Ayos lang. Sanay naman tayo sa ganyan eh. Itong si Leandro, ang paalalahanan mo at sanay sa Maynila to. Kanina nga sa tricycle eh. Ang higpit ng hawak doon sa bakal. Kabado yata sa baku-bakong kalsada. Di naman. Grabe ka naman, Romel. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Huwag niyo akong intindihin. Ayos lang po ako. Oh, siya, sige. Pasok kayo rito sa bahay. Leandro. Maupo kayo ni Romel. Oy, Romel, ilapag mo lang yung mga bag nyo sa gilid. Sige na. Sumalok na kayo ng kanin. Huwag na kayong mahiya. Ituring nyo ang sarili ang bahay na to. Sarap nito, kuya. Ang daming handa. Aba, syempre. Maghahanda ba naman ako ng hindi masarap? Ayoko namang mapahiya sa pinsan kong chef. Napatingin ako ng matalim kay Romel. Nagulat kasi ako sa narinig ko mula kay Tonyo. Napagtanto ko na marahil ay nagyabang na naman ang lokong si Romel sa pinsan niya. Mukhang gumawa siya ng kwento para magmukha siyang big time sa paningin ng mga kamag-anak niya. Pinandilatan ko siya ng mata para iparamdam ang inis ko. Pero ang ginawa lang ng mokong
ay magkamot ng batok at ngumiti. Nang pilit, kumindat pa nga sa akin. Alam na alam ko ang galawan ni Romel. Kapag ganun ang inaasta niya, gusto niyang sakyan ko na lang ang trip niya. Wala tuloy akong nagawa, kundi ang mapabuntong hininga. Nagsandok na rin ako ng pagkain at tinikman ang nakahandang tanghalian. Mukhang masarap nga dahil amoy pa lang ay nakakagutom na. Hoy, Kumag, malilintikan ka talaga sa akin mamaya. Anong pinagsasabi mong chef ka, ha? Hayaan mo na, ikaw naman. Minsan lang naman to eh. Hindi naman nila malalaman eh. Quiet ka na lang. Oh, bakit nagbubulungan kayo dyan? May kulang ba sa lasa? Sabihin nyo lang at magpapaluto ko ng iba. Nako, wala kuya. Sabi ko lang kay Leandro, siguradong mas gaganahan kaming magluto bukas dahil masarap tong inianda mo para sa amin. Kailangan naming tapatan ang sarap nito. Kung hindi, mapapahiya ang mga chef sa Maynila, di ba? Oo, Tonyo, ganun nga. Medyo na-pressure yata kami ng konti ah. Uy, hindi naman siguro. Bakit naman kayo mape-pressure? Alam ko namang magagaling talaga kayo. Lalo na itong pinsang ko si Romel. Masarap talaga siyang magluto kumpara sa akin. Ay siya nga pala, tungkol dun sa lulutuin. Nakahanda na pala sa likod yung 5 baboy na itutumba natin bukas. Halos 1 taong ko rin pinalaki ang mga yon para lang sa kasal na ito. Malulusog at siksik sa laman. Kaya siguradong marami tayong mapapakain sa buong barangay. Talagang pinaghandaan mo ang kasal mo to, kuya. 5 baboy ba naman ang itutumba? Hindi biro ang gastos mo dun. Tama ka, pero ayos lang. Alam nyo kasi si Ate Marga mo, pangarap niya talaga ang magarbo at magandang kasal. Ayoko naman siyang biguin. Minsan lang ito mangyari sa buhay namin dalawa, kaya kailangan ibuhos na ang lahat. Gusto ko pagkatapos ng kasal, walang masabing masama sa akin ang Ate Marga mo at ang pamilya niya. Kuya Tonyo, siya nga pala. Kumusta na ba dito sa atin? Ibig ko sabihin wala na bang dito? Alam mo na, yung mga hindi iniasahang bisita sa gabi. Baka kailangan bantayan ng maigi yung mga baboy sa likod. Naku Romel, wala na yun. Matagal na panahon na simula ng huling may nangyaring kakaiba rito sa baryo natin. Halos 5 taon na rin tahimik, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sigurado ka, kuya? Oo nga, saka matagal kong inalagaan yung mga baboy na yan at wala namang nangyayaring kakaiba. Kampante ako na hindi mapapakailaman ang mga baboy ko. At saka marami naman tao dito mula mamayang gabi dahil sa paghahanda. Hindi basta-basta makakalapit ang kahit na anong... Basta, alam mo na yun. Mabuti naman kung ganun. Pero, alam mo naman ako, kuya. Mas mabuti ng sigurado, mahirap na. Baka makompromiso pa yung pangarap ninyong kasal. Ikaw naman masyado kang nerbyoso. Huwag ka mag-alala. At nakakandadong maigi ang koral. Hindi kayo mawawala ng lulutuin bukas. Teka, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Bakit parang alalang-alala ka, Romel, sa mga baboy? Bakit uso ba nakawan dito? Oo. Uso dating nakawan ng mga hayop dito Kaya pinababantayan ko na maigi yung mga baboy sa likod. Mahirap na, baka mamaya mawala yung iahanda natin bukas. Sayang naman yung pinaghirapan ng pinsan ko. Umananakaw lang sa isang iglap. Ganun ba? Oo, Leandro. At ikaw naman, Romel. Huwag ka na mag-alala. Mabuti pa Dagdagan niyo yung kanin niyo at kumain lang kayo ng kumain. Magpakabusog kayo. Sige kuya, kami nang bahala. O siya, iiwan ko muna kayo At pupunta lang ako saglit sa labas para tignan yung nag-aayos at gumagawa ng pansamantalang kusina sa labas. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako sa labas. Tumayo na si Tonyo at lumabas ng bahay. Naiwan na lang kami ni Romel sa hapagkainan. Totoong masarap ang mga inihandang pagkain. Itong mga ganitong klase ng ulam ang namimiss ko talaga. Yung mga tunay na lutong probinsya na simple lang pero tagos sa buto ang lasa. Kaya nga nung una ay hindi ako masyadong masaya nang sabihin ni Romel na ako ang magluluto para sa kasal.
Akala ko kasi ay makakapag-relax ako at lalamon lang ng mga paborito at namimiss kong pagkain. Pero naisip ko, ayos na rin naman. Hindi naman ako ang main event sa kasalang ito at ang tanging hangad lang naman ni Romel ay mapatikim sa mga kababaryo niya ang mga recipe na sinasabi niyang pangmayaman o yung mga luto sa lungsod. Samantala, pagkatapos naming kumain at mabusog, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nagpakuha ako ng papel at ballpen para magplano. Nagsulat na kami ng mga recipe at inilista ang lahat ng mga rekado na kailangan para bukas. Sinigurado kong kumpleto ang mga sangkap mula sa mga pampalasa hanggang sa gulay at rekadong gagamitin para maibigay na namin kay Tonyo at makapamalengke na sila. Lumipas ang ilang oras at sumapit na ang hapon. Mabilis na nakabalik ang mga inutusan ni Tonyo mula sa palengke. Bitbit nila ang mga sako at kahon na puno ng mga pinamiling sangkap. Agad akong nagtungo sa likod bahay kung saan naroon ang ginawa nilang pansamantalang kusina para personal na asikasuhin ang pag-aayos sa mga sangkap na binili. Gusto ko kasi ay organisado ang lahat kapag nagluluto ako. Pagdating ko sa likod ng bahay, agad kong napansin sa isang gilid ang 5 naglalakihang kawa. Nakaset up na ang mga ito, nakapatong sa mga lutoang pinasadya na yari sa bakal at may tripod na paa para matatag. Sa tabi ng mga kawa ay may mga nakasalansan na panggatong na kahoy at mga kawayan. Nakahanda na rin yung mga palanggana at mga batya na gagamitin at nakalagay ito sa ibabaw ng mahabang lamesa. Leandro, pasensya na talaga kayo sa setup natin dito ha. Ito lang ang nakayanan namin. Bakit naman Kuya Tonyo? Ayos naman ang pwesto natin ah. Malawak ang espasyo natin dito sa labas. Naisip ko kasi baka manibago ka. Sanay ka kasi sa mga sikat na hotel sa Maynila. Aircon ang kusina nyo doon. Tapos kumpleto sa makabagong gamit at dipindot pa ang kalan. Dito, usok at alikabok ang kakarapin mo. Kahoy pampanggatong natin. Mangyaring nahihiya tuloy ako. Naku kuya, wag mong isipin yun. Ayos lang. Mas okay nga na magluto sa kahoy dahil mas kakapit ang lasa sa pagkain. Totoo yan, Leandro. Mas masarap talaga kapag luto sa kahoy. At ikaw naman, Kuya Tonyo, huwag ka nang nag-aalala. Si Leandro at ako nang bahala dito. Sisiguraduhin naming walang kasing sarap ang handaan mo. Nakakatuwa naman at ganyan ang pananaw ninyo. O sige, kung ganyan kampante na ako. Yan, ganyan dapat. Saka, huwag mong mamaliitin ang tandem namin ha. Kami nang bahala. Sisiw na sisiw lang sa amin to. Mabuti naman kung ganun. Sinasabi ko na nga ba't tama ang desisyon kung kayo ang kunin para sa handaang ito. Alam kong mabibigyan nyo ng hustisya ang mga ihahanda kong baboy. Makakaasa ka kuya. Siguradong masasarapan ang mga bisita ninyo sa mismong kasal. Ili-level up natin ang humba. Tapos magluluto din kami ng pineapple ginger pork adobo. At marami pang iba. Lahat yan, world class ang datingan. Nako, pinasosyal nyo lang naman ang mga pangalan yan Pero sigurado kong pareho lang din ang lasa niyan sa nakasanayan natin. Sabay-sabay kaming napalingon sa isang matandang lalaki na kakadating lang. Nakasuot siya ng kupasing sombrero at may nakasukbit na itak sa kanyang bewang. Dire-diretso siyang lumapit sa amin habang may nakakalokong ngiti sa labi. Ano kanyo? Pineapple ginger, adobong may luya at pinya lang naman yan. Yang ipinagyayabang nyo, baka hindi swak sa lasa ng mga taga rito. Baka mamaya maghanap yan sila ng totoong luto. Yung hindi na kailangang lagyan ng kung ano-anong palamuti sa putay para lang masabing masarap. Makanor,
Nandyan na ho pala kayo. Akala ko ho ba mamaya pa kayo dadaan dito. Dumaan lang ako para makita yung mga ipinagmamalaki ninyong chef na galing kuno sa Maynila. Sila ba yung mga sinasabi ninyo na magluluto sa kasal mo? Opo. Ito po si Leandro. At ito naman ang pinsan ko. Kilala niyo naman po siya, hindi po ba? Sila po yung mga chef na nagtatrabaho sa isang sikat at malaking hotel sa Maynila. Kayo pala yun. Ay siya nga pala, Tonyo. Akala ko ba'y nag-usap na tayo nung nakaraang piyesta? Di ba sabi mo, ako ang gagawin mong punong tagapagluto sa kasal mo? Bakit naman kumuha ka ng iba? Di mo ba nagustuhan ang mga niluto ko noon? Pasensya na po kayo kung medyo nagbago po ang plano. Ako po ang hihingi ng pasensya talaga. Huwag po ninyong isiping kinalimutan ko kayo at inisnab. Kaya ko lang naman po kinuha itong si Romel at ang kaibigan niyang si Leandro ay dahil ayaw ko na po kayo mapagod ng gusto. Alam naman po natin na matanda na po kayo, Mang Kanor. Ang dapat po sa inyo ay nakaupo na lang at kumakain bilang isang espesyal na bisita. Matanda! Hoy! Malakas pa ako sa kalabawan eh! Kayang-kaya ko pang maghalo ng 3 kawa ng sabay-sabay. Mas malakas pa ako sa mga batang yan. Sigurado ko na sa mga di kuryente ka lang naman maalam magluto mga yan. Nako Mang Kanor, huwag naman po kayong magalit. Wala pong nagdududa sa lakas nyo rito. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na kayo ang hari ng mga kusinero dito sa atin? Oo nga naman, Mang Kanor. Relax lang po kayo. Di naman po namin gustong palitan ng pwesto nyo eh. Ang totoo nga niyan, nung malaman kong nandito pa po pala kayo, sabi ko agad sa pinsan ko na kailangan namin ng tulong nyo. Sabi ko, mas mainam kung gabayan nyo po kami o kahit tignan-tignan man lang ang mga gawa namin. Dahil iba pa rin talaga ang gabay ng isang eksperto po na kagaya ninyo. Eksperto? Ngayon ni eksperto na ang tawag niyo sa akin. Matapos ninyo akong sabihang matanda. Pagkasabi nun ay mabilis na tumalikod si Mang Kanor. Bakas ang pagkayamot sa kanyang paglalakad habang papalayo sa amin. Hindi na siya nag-atubiling lumingon. Hindi siya nagpadala sa mabulaklak naming salita. Natahimik kaming 3 hanggang sa tuluyan ng nawala ang matanda sa aming paningin. Maya-maya lang, nagkatinginan kaming 2 ni Romel at sa loob lang ng ilang sandali, biglang humagalpak ng tawa si Romel. Hawak-hawak niya pa ang kanyang tiyan. Dahil doon, ay tuluyan ng nabura ang tensyong iniwan ng matanda. Pasensya na. Hindi ko lang talaga maiwasang di matawa sa narinig ko. Totoo nga yung sinabi mo, Kuya Tonyo. Expert nga talaga ang matandang yun. Kasi akalain mo, kayang maghalo ng 3 talyase ng sabay-sabay. Grabe, parang may extra na kamay yata si Mang Kanor. Pambirag yan. Huy, ano ka ba? Huwag mo naman pagtawanan ng ganyan yung matanda. Ikaw talaga, oo. Sa tingin ko nagtatampo lang yun. Kaya ganun yung naging reaksyon niya. Pasensya na talaga, Leandro ah. Tama ka. Nagtatampo nga siguro yun. May usapan na pala kayo nun na siya magluluto sa kasal eh. Pero hindi mo naman pala siya kagad na-inform na nagbago ang plano. Kahit sino naman siguro, masasaktan kapag nalamang may nakakuha ng iba na hindi man lang siya sinabihan. Para sa kanya, hindi lang to basta pagluluto. Usapin to ng respeto sa kakayahan niya bilang veterano rito sa inyong baryo. Sa bagay, may punto ka naman dyan, Pards. Nakita ko nga sa mga mata niya yung parang pakiramdam na binaliwala siya. Sorry, Kuya Tonyo ah. Nadala lang ako ng tawa pero naiintindihan ko rin kahit papano si Mang Kanor. Yun nga ang pagkukulang ko. Sa dami kasi ng iniisip ko para sa kasal, hindi ko na naalala. Abay, paano kaya ako makakabawi sa matanda? Di kapag lumapit siya bukas, tatawagin na lang namin. Gagawin namin yung sinabi namin kanina. Gagawin namin siyang gabay o kahit taga-tikim man lang. Mahalaga na maramdaman niya na importante pa rin yung mga ideya niya
o kung ano man ang sasabihin niya tungkol sa luto. Sa ganung paraan, hindi niya iisiping isinantabi na lang natin siya ng basta-basta. Tama. Kami na ang bahala sa kanya, Kuya Tonyo. Salamat naman kung ganun. Siya nga pala. Mamaya kapag natapos kayo dito, magpahinga kayo. Kasi bukas na madaling araw, darating na yung mga magkakatay. Bale mga 10 katao siguro yun na tutulong sa atin para mabilis ang trabaho. Sila na ang bahalang maglinis at maghiwa ng mga karne. Base sa gusto nyo sukat. Diyan tayo sigurado. Kapag ganyan karami ang backup, baka mabilis pa tayo sa alas 4 bukas sa madaling araw. Makakapag-beer na tayo bago sumikat ang araw, Kuya Tonyo. Ayos, di ba? Walang problema sa beer. Nagpakuha na ako ng 5 kahon kanina sa bayan. Nakalagay na sa cooler yung iba. Aba, ayos yun. Sa dami nun, kahit alas 8 mamayang gabi, pwede na nating simulan ang inuman. Maglalasing ka? Huy, ano ka ba? Bawal ang lasing sa kusina. Ang seryoso mo naman. Chill lang, Pards. Konting kasiyahan at banding lang naman to para sa mga makakasama natin sa kusina. Tama si Romel, Leandro. Dito sa probinsya, alak talaga ang banding namin. Yun ang nagpapadulas ng usapan at nagpapalimot sa pagod ng maghapong trabaho. Kapag may inuman, mas nagiging malapit ang lahat. Nagiging komportable kami sa isa't isa. Kaya mas nagiging maayos ang trabaho. Ah, ganun ba? O sige, ayos lang. Basta pagdating ng lutuan, sana walang nakasubsob sa mesa ha. Uy, wala ah. Huwag ka mag-alala, matitibay ang mga tao dito. Hindi sila kagad nalalasing. O siya, iwan ko na muna kayong dalawa rito. Marami pa akong aayusin sa unahan. Kakausapin ko pa ang mga magkakabit ng sound system at mga ilaw natin para mamayang gabi. Kapag kailangan nyo ng karagdagang tao sa pag-aayos sa mga yan, sabihan nyo lang ako. Tatawagin ko mga pinsang kong babae para tumulong sa inyo. Salamat, pero kami na ang bahala dito. Umalis na si Tonyo at naglakad pabalik sa harap ng bahay. Pinagpatuloy na namin ang pag-aayos ng mga rekado. At nang matapos, humugot ako ng malalim na hininga. Handa na ang kusina. Handa na rin yung mga gagamitin ko. Hinintay na lang namin yung oras para sa pagkakatay ng mga baboy. Mamayang madaling araw. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nagsimula na silang mag-inuman. Naglagay sila ng mahabang lamesa malapit sa pinagtayuan namin ng lutuan. Baha na agad ang alak mula sa beer hanggang sa matatapang na gin. Nag-uumapaw din ang mga pulutan sa lamesa. May nagdala rin ng gitara. Kasama namin yung pinsan nila Tonyo at pati na rin yung ilang magkakatay ng baboy na maagang dumating. Sige sila sa pag-inom at pagkanta. Maingay, masaya at puno ng tawanan ang buong bakuran. Tahimik lang akong nakaupo sa dulo ng mahabang bangko, umiinom ng mainit na kape sa halip na alak. Habang pinapanood ko sila, bumabalik sa akin ang nakaraan. Ganitong ganito ang dating buhay ko noon sa probinsya namin. Walang pinagkaiba. Tapos ay bigla akong natulala. Hiniling ko na sana dun lang nagkapareho ang lugar namin. Sana wala silang aswang dito tulad sa amin. Noon, gabi-gabi kasi kaming binubulabog ng mga nilalang ng dilim. Kaya naman kami ni Lolo halos gabi-gabi ding nanunugis ng mga aswang. Pards, huy, ano ba nangyayari sa'yo dyan? Kanina pa kita napapansin ha. Nakatulala ka lang dyan. Naiinip ka na ba? O baka naman inaanto ka na kagad? Hindi pa naman. Ayos lang ako, Pards. May naalala lang ako. Kaya bigla ako natahimik. Nako, wag mo nang isipin yun. Nandito tayo para mag-enjoy ng konti. Mabuti pa uminom ka na muna. Mabuti pa uminom ka muna kaya. Kahit konti lang. Sige na, Pards. Pampainit lang ng katawan. Konti lang. Ayoko, Pards. Pasensya na talaga. Bawal ako sa alak eh. Saka isa pa, gusto ko kondisyon ako bukas. Ayoko magtrabaho na may hangover. Baka mamaya pumalpak tayo ng timpla. Mapahiya ka pa sa mga kababaryo mo.
Pambihira ka naman oh. Dami ko agad sinabi ah. Kung ayaw mo, hindi ayaw. Ako na lang ang iinom ng tagay mo. Shot puno! Natawa si Romel at diretsong ininom ang alak sa baso niya. Sumali na ulit siya sa kantahan at asaran ng grupo. Hindi na nila ako napilit pa. Makalipas ang halos kalahating oras, nakaramdam ako ng matinding ngawit sa aking pantog. Naihi ako, malamang dahil sa dami ng kape at tubig na iniinom ko. Tumayo ako mula sa bangko at lumapit kay Romel. Romel, saan ba pwedeng umihi dito? Naiihi na ako eh. Diretso ka lang dyan sa may bandang likuran pa. Doon sa madilim na bahagi, malapit sa bakod, pwede na doon. Wala naman tao doon ngayon eh. Tumango ako at nagpaalam ng sandali. Naglakad ako at nang medyo makalayo na, tumapat ako sa isang malaking puno. Binuksan ko ang siper at umihi sa puno. Sobrang tahimik doon. Pero nang matapos, may narinig akong kakaibang ingay mula sa di kalayuan. Parang ungol o tunog ng isang baboy. Sunod-sunod. Tapos narinig ko na para bang nagkukutkot siya ng lupa. Nanggaling ang tunog sa gawing kanan ko, hindi kalayuan sa kinalalagyan ng mismong kulungan ng mga baboy ni Leandro. Agad kong inayos ang sarili ko. Isinara ko ang aking pantalon at dahan-dahang sinundan ang pinagmumulan ng tunog. Maingat ang bawat takbang ko upang hindi makalikha ng ingay. Nang makalapit ako sa isang hilera ng sagingan, sumilip ako sa pagitan ng mga dahon nito. May nakita akong baboy. Isang malaki na baboy na nakatalikod sa akin. Itim na itim ang balat nito at sobrang lapad ng likuran. Patuloy sa pag-ungol at pagkutkot ng matigas na lupa ang hayop gamit ang paa nito. Naku, malaking problema to. Mukhang nakawala sa kulungan ng isang to. Sayang naman. Nanatili akong nakatingin sa baboy. Sobrang laki talaga nito. Doble ang laki sa ordinaryong baboy. Kapag sinubukan ko itong hulihin ng mag-isa at magwala ito, siguradong makakawala lang ito at lalayo. Mabilis akong tumalikod at naglakad pabalik sa umpukan. Pagdating ko sa inuman, pawis na pawis ako at tumihingal. Natigil ang pagtugtog ng gitara nang makita nila ako. Tonyo, tumayo ka dyan. May nakawala yata kayong baboy sa likod. Nakita ko doon sa banda ng sagingan. Ano? Imposible naman yung sinasabi mo, Leandro. Matibay ang kulungan ng mga baboy. Saan nakakandado yun? Paano sila makakawala? Maniwala kayo sa akin, may nakita akong baboy at sigurado ako sa nakita ko. Malaking baboy yun, itim na itim. Kaya nga, hindi ko nagawang hulihin eh, kasi nag-alangan ako na baka makatakas at lalong lumayo. Kailangan nating hulihin yun ngayon din, bago tuluyang mawala yun. Sayang! Nang sabihin kong malaki at itim na baboy yun, nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Tonyo. Nawala ang pamumula ng mukha niya dahil sa tama ng alak at agad itong napalitan ng pamumutla, dala ng matinding kaba. Kasabay nun, umalingaw-ngaw ang malalakas at matitinis na iyak ng mga baboy mula sa direksyon ng kulungan. Dahil dun, mabilis ding nagsitayuan ang lahat ng mga kainuman namin at nagkanya-kanya na silang dampot ng mga sandata. May mga humawak ng itak, kutsilyo at matitigas na kahoy. Hindi pwede to! Tara sa kulungan, bilis! Pards, tara sundan natin sila. Kumuha ka rin ng matigas na kahoy dyan para makatulong ka. Bilisan mo! Ha? Makatulong? Bakit? Ano ba nangyayari? Bakit ganyan na naging reaksyon nyo? Baboy lang yun, Romel. Ano ba kayo? Mamaya ako na ipapaliwanag. Bilisan na natin bago pa mahuli ang lahat. Tulad ng iba, sumunod na kami kagad ni Romel kina Tonyo. Tumakbo kami papunta sa kulungan. Habang papalapit kami sa kulungan, biglang tumahimik. Wala na yung ungol. Wala nang umiiyak na baboy. Nang makarating kami sa mismong kulungan ng mga alagang baboy, itinapat ni Tonyo ang ilaw ng flashlight sa kulungan. At doon namin nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng 5 baboy.
Nasa loob mismo ng kulungan yung mismong hayop na nakita ko kanina. Isang dambuhalang itim na baboy na may nagbabagang mga mata. Nakabukas nang malaki ang bibig nito at kitang-kita ang mga matatalim at mahabang pangil na hindi pangkaraniwan sa isang baboy. Pagtingin namin sa kabuuan ng kulungan, halos bumaligtad ang sikmura ko sa nakita. Naroon nagkalat ang mga patay na baboy na alaga ni Tonyo. Ang isa sa kanila ay tuluyan ng nawakwak ang tiyan at sa harap namin mismo, walang awang nilalapa ng halimaw ang mga lamang loob ng baboy. Anak ng putya! Bakit nandiyan yan? Paano nakapasok yan sa kulungan? Aswang! Aswang yan, Romel, di ba? May aswang dito sa baryo nyo? Oo, Pads, aswang yan. Isang aswang na tinatawag naming mambababoy. Matagal ng panahon na hindi nagpapakita ang hayop na yan dito sa baryo namin. Paano nangyari to? Tignan mo, Pads. Nawasak yung kulungan, kaya siya nakapasok. Hayop ka! Mga alaga ko yan! Pinaghirapan ko yan para sa kasal ko! Tapos binaboy mo lang, hayop ka! Wala kang awa! Papatayin kita! Papatayin kita! Mabilis na itinaas ni Tonyo ang hawak niyang itak at saka mabilis na susugod sana sa loob ng kulungan. Pero mabilis siyang pinigilan ni Romel. Huwag kang pabara-bara, Kuya Tonyo. Hindi basta-bastang nilalang yan. Baka pati ikaw ay mapahama kapag sinugod mo yan ng basta-basta. Mabuti pa, palibutan natin ang hayop na yan. Pagtulungan natin yung aswang na yan. At huwag nating hayaang makatakas. Tama sinabi mo. Pero pwede ba? Bitiwan mo ako. Hindi ko na mapigilan ang galit ko. Kailangan na natin sumugod. Patayin na ang aswang na yan. Sugod! Pagtulong-tulungan natin yung aswang na yan! Agad kaming kumilos. Pinalibutan namin ang kulungan at yung dambuhalang itim na baboy tumigil sa pagnasab ng bituka. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin at naglabas ng nakakangilong atungal. Sabay-sabay kaming sumugod. Itinaas ng mga kainuman namin ang kanilang mga itak at patalim upang tagain ang aswang. Pero mabilis ang kalaban namin. Mabilis niyang naiiwasan ang bawat atake ng mga kasama namin. Tapos ay bumuelo ito at binunggo ang isang kasama namin. Pagkabangga, biglang tumakbo ang baboy ng sobrang bilis. Dumiretso ito patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan hanggang sa tuluyang nawala at nilamon ng dilim. Tinignan ni Tonyo ang kanyang mga alaga. Patay na talaga silang lahat. Buka ang leeg at lasog-lasog ang kanilang mga katawan. Yung isa, wakwak ang tiyan. Biglang napaluhod si Tonyo at hinawakan ng isa sa mga baboy. Napaiyak siya ng malakas. Diyos ko! Bakit naman ganito? Anong gagawin ko ngayon? Anong ihahanda ko sa kasal? Kuya Tonyo, tumayo ka na dyan. Huwag! Hayaan mo muna ako, Romel. Wala na. Wala na tayong kakatayin mamaya madaling araw. Paano na to? Bukas na nga po ng kasal ko. Anong ipapakain ko sa mga bisita? Anong sasabihin ko sa biyenan ko at kay Marga? Mapapahiya ako sa buong baryo. Gagawa natin to ng paraan. Hindi pwedeng dito lang matatapos to. Maghahanap tayo na mabibili ng karne. Kahit saan, kuya. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Wala na akong pera, Romel. Inubos ko lahat ng ipon ko sa pag-aalaga ng 5 baboy na yan. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa loob na makitang binaboy lang ng aswang na yun ang mga alaga ko. Ayop siya! Alam ko, kuya, masakit talaga yan. Pero hindi makakatulong kung iiyakan lang natin sila rito. Mabuti pa, suriin natin yung mga karne. Baka pwede pang pakinabangan. Hindi na pwedeng pakinabangan ng tao ang tira ng aswang. Ha? Paano mo nasabi? Bakit hindi? Hindi yan pwedeng kainin ng tao. Kapag aswang ang pumatay,
Nilalason niya ng buong katawan ng hayop gamit ang laway niya. Kapag kumain tayo niyan, parang kumain na rin tayo ng sumpa. Malansa na at mabaho ang karne niyan. Kahit anong linis pa ang gawin mo dyan. Ang masama pa, baka maging mitya pa yan ng sakit para sa mga taga-baryo. Ganun. Pero sayang naman kasi. Baka naman may parte pa na hindi naman nalamog o nalason. Hugasan natin ng suka o kaya pakuluan nating mabuti. Hindi mo naiintindihan, Pards eh. Yung mga kuko o pangil ng aswang, may taglay na lason yun o dumi na hindi kayang linisin o patayin ng kumukulong tubig o kahit na ano pang suka o kalamansi, kahit ano. Kapag pinilit nating lutuin yan at ipakain sa mga bisita, para na rin natin silang pinatay. Malaking peligro yan dahil pwedeng magkasakit ang mga makakain. Baka mahawa sila at maging aswang din kapag pumasok sa katawan nila ang karne ng baboy na ito. Ibig mo sabihin, Leandro, kahit 1 kilo, wala na talaga kami makapakinabangan dito. Wala na. Masakit man sabihin, kailangang ilibing ang lahat ng yan ngayon din. Wag na wag nating susubukang iluto yan kung ayaw nating magkaroon ng sakuna sa mismong araw ng kasal mo. Grabe. Pati pala yung tira nila madumi. Sayang talaga. Nanghihinayang ako. Wag na kayong manghinayang. Wala na tayong magagawa eh. Delikado na talaga ang karne ng mga baboy na yan. Sa amin kasi dati sa probinsya, sinusunog o nililibing ng malalim ang mga ganyan para hindi nabalikan ng kung anumang masamang elemento. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano na ang kasal ko? Wala na akong mukhang iaharap pa sa pamilya ni Marga. Diyos ko! Patuloy sa pag-iyak si Tonyo. Ilang sandali pa ay sinenyasang ko si Romel na itayo na at alalayan ang kanyang pinsan. Kailangan na kasi naming hakutin ang bangkay ng baboy bago pa ito bumaho ng gusto. Agad na inalalayan ni Romel si Tonyo at sila na ang naunang maglakad pabalik doon sa pwesto namin kanina. Kami namang mga naiwan ay nagtulong-tulong na para hakutin ang bangkay ng mga baboy. Kahit mabigat at malansa, pilit naming binuhat ang mga ito at sumunod na kami kina Romel. Nang makarating kami, agad kaming naghanda ng mga panggatong. Pinagpatong-patong namin ang mga kahoy at sa ibabaw nito, doon namin inilagay ang mga patay na hayop. Kumuha si Romel ng gas, ibinuhos ito sa bunton ng mga kahoy at agad na sinilaban. Mabilis na lumiyab ang apoy, nilalamon ang mga dugo ang bangkay ng mga hayop. Tahimik kaming nakatayo habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa mga baboy na dapat sana ay ihahanda para sa kanyang enggaranding kasal. Kailangan masiguro natin na ang gambuto ay matutupok ng apoy. Dagdagan niyo pang gatong. Grabe ang amoy, Pards. Napakabaho nga. Pero teka lang, Leandro. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Oo naman, bakit ano ba yun? Pwede ko bang matanong? Tama bang narinig ko kanina? Sabi mo kasi taga-probinsya ka dati. Saka bakit parang ang dami mong alam tungkol sa mga aswang? Parang hindi ito ang unang beses na nakakita ka ng aswang. Tama ka, Romel. Hindi to bago sa akin. Taga-probinsya talaga ako. Tubong Iloilo. Pangkaraniwan lang ang aswang sa baryo namin nun. Palagi silang sumasalakay at nambibiktima ng mga tao at hayop. Kaya naman palagi kong kasama ang lolo paing ko na isang antingero. Kami ang tinatawag ng mga taga-baryo namin na mga manunugis kapag may banta ng aswang. Ha? Kayo ng lolo mo ang humaharap sa mga aswang? Oo, Romel. Seryoso ka, Pards? Ibig mong sabihin tulad sinabi mo, naging manunugis ka talaga ng aswang noon. Yung parang sa mga pelikula na nakikipagbakbakan sa mga kampo ng kadiliman. Parang gano'n na nga. Pero masigit pa doon, Romel. Hindi lang kami basta nakikipaglaban. Nanghuhuli din kami at pumapatay talaga kami ng mga aswang kapag napatunayan namin na nambibiktima sila at nananalasa sa baryo namin.
Ang lolo paing ko ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa mga hayop na yan. Bata pa lang ako. Imbis na laruan ng hawak ko, tinuturuan na ako ng lolo ko ng mga orasyon at gumamit ng lana at mga sandata. Putya! Hindi ko alam na ganyan pala ang pagkatao mo, Pards. Akala ko talaga talagang taga Maynila ka Probinsyano ka din pala katulad ko. Hanep, panay pa naman ang pasikat ko tungkol dito sa lugar namin. Yung pala, sanay ka din pala sa ganitong buhay. Pati sa aswang, sanay na sanay ka din. Oo, Romel. Sanay ako sa mga ganyan. Kaya lang naman ako napadpad ng Maynila noon kasi nagsawa na ako Saka parang napagod ako. Nang mamatay ang lolo ko, parang nawalan ako ng amor na ipagpatuloy yung ginagawa namin. Ganun lang? Napagod ka? Kaya huminto ka? Mahirap ang buhay ng isang manunugis, Pards. Kapag kasi pumatay ka ng aswang, hindi lang yung halimaw ang kakalabanin mo, kundi pati ang galit ng mga kaanak nilang tao. Namatay ang lolo paing ko sa isang inkwentro at bago siya nawala, ibinili niya sa akin na lumayo na ako. Sabi niya, humanap ako ng payapang buhay kung saan hindi ko na kailangan gawin yung mga bagay na ginagawa namin noon. Yung kasing nakasagupa namin ng gabing yon, nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya. Kaya nag-alala ang lolo ko na baka balikan ako ng mga kamag-anak ng aswang na napatay niya. Yung aswang na yon, siya rin ang nakapatay sa lolo ko. Grabe! Ang saklap naman ang naging buhay ng lolo mo, kaya lang. Tignan mo naman ang pagkakataon, Pards. Parang sinasadya ng tadhana na muli kang makatagpo ng mga ganyang nilalang. Isipin mo ngayon ka lang nagbakasyon. Makakakita ka pa ng isang napakalaki at mabangis na mambababoy. Yung ang kinakatakot ko Akala ko'y nakatakos na ako sa mundong yon. Pero ngayong gabi, mukhang babalik ako sa tungkulin na yon. Ano? Babalik ka? Anong ibig mo sabihin, Pards? Pards, tutugisin ko ang mambababoy na yon. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Lalo at kitang-kita ko kanina yung gutom niya. Kapag hindi ko napatay ang aswang na yon, babalik at babalik yun at maghahasik ng kasamaan dito sa baryo nyo. Sa ngayon baboy ang una niyang pinupuntirya, pero hanggat gutom yan at hindi nakakatikim ng dugo ng tao, hindi titigil yan. Kapag wala na siyang nakitang hayop na mapapatay niya, ang mga tao darito ang sunod niyang lalamunin. Ano? May bala kang patayin yung aswang? Anong gagawin mo? Susundan mo ba siya sa gubat? Mas delikado kung yung aswang na yun ang hihintay natin bumalik dito. Baka makapatay pa yun ng tao. At hindi pwedeng mangyari yun. Dahil kapag walang pumalag, gagawin niyang palaruan ng baryo na to. Kaya humanda ka. Susupili na natin ngayon pa lang ang kasamaan ng hayop na yun. Uy, teka lang. Kasama ako? Pards, gabi na. At hindi natin alam nasa ang lungga nun. Bukas na lang kaya natin pasukin ang gubat para maliwanag na. Hindi pwede. Kapag dumating na ang umaga, maglalaho na ang bakas niyan. Hindi na natin yan mahanap. Ngayong gabi siya lumabas. Ngayong gabi rin natin siya dapat tapusin. Sige, Pards. Kung saan ka, dun din ako. Saka nga pala, hindi lang tayong pupunta dun. Paniguradong sasama din ang mga pinsang ko at ang ibang taga-baryo para tugisin ang aswang na yun. Kung ganun, maghanda na tayo. Mabilis akong pumasok ng bahay at kinuha ang aking bag. Nagkakagulo na rin ang mga pinsan ni Tonyo. Dumarami na rin ang mga tao. Pati mga kapitbahay ay nabulabog na dahil mabilis na kumalat ang tungkol sa pagsalakay ng aswang na mambababoy. Nang makarating ako sa kwarto kung saan nakalagay ang mga gamit namin ni Romel, kinuha ko ang itim kong backpack. Binuksan ko ang sikretong bulsa nito at inilabas doon ang isang kutsilyo na nakabalot sa pulang tela. Ito ang pinaka-iniingat-ingatan kong pamana sa akin ni Lolo Paing bago siya mamatay. Nang makuha ko ito, ay bumalik na ako sa labas. Nang makita ni Romel ang hawak ko, napatitig siya sa kutsilyo.
Marahil ay nagtataka siya sa itsura nito dahil ang kutsilyong hawak ko ay hindi pangkaraniwan. Ang talim kasi nito ay gawa sa bato mula sa langit. Ito ang mga bihirang meteorite o bulalakaw na nahulog mula sa kalawakan. Sabi ni Lolo noon, ang materyales na ito ay hindi galing sa mundong ito. Kaya naman, walang kapangyarihan ang anumang uri ng aswang na harangan ang talim nito o pagalingin ang sugat na idudulot nito. Natural na kulay itim ang bakal nito, walang kintab at may mga maliliit na butas-butas sa ibabaw na hindi naaalis kahit anong panday ang gawin. Ang hawakan nito ay yari sa matigas na kamagong na nangingitim na rin dahil sa kalumaan. Pero ang pinakakakaiba sa lahat ay ang mismong dulo ng hawakan nito. Doon ay nakabaon ang isang maliit na batong asul. Ito ang bertud ni Lolo na nagbibigay ng mas malakas na kapangyarihan hindi lang sa sandata kundi sa mismong antingero na may hawak ng kutsilyong yon. Putya, Leandro, ano yan? Totoo ba yan? Patingin nga ako. Ang astig ah. Wag mong hahawakan basta, Pards. Hindi mo gugustuhin masugatan ka ng kutsilyong to. Hindi to pwede sa tao. At hindi rin pwedeng hawakan ng ordinaryong tao dahil pwedeng ubusin ito ang lakas mo. Grabe. Ganun ba yan katindi, Pards? Oo, Pards. Kaya nitong pumatay ng aswang. Kahit pa yung pinakamakunat na balat, magagawa nitong hiwain at sugatan. Ang talim nito, gawa sa bulalakaw. Kaya pala ganun ang itsura niyan eh. Nakakapangilabot naman. Pero aaminin ko, dahil sa nalaman ko ang tungkol sa'yo at nang makita ko kutsilyong yan, medyo napanatagan loob ko, Pards. Alam ko kasing may panlaban na tayo ngayon sa aswang. Anong pinag-uusapan yung dalawa riyan? Anong panlaban na sinasabi nyo? Bigla kaming natigilan ni Romel nang biglang sumingit sa usapan namin si Mang Kanor. Nakataas ang kilay ng matanda at seryosong-seryoso ang muka. Medyo hindi ako naging komportable sa presensya niya. Kaya naman, medyo hinila ko pa atras ang kaibigan kong si Romel. Napansin kong napatingin siya sa mga baboy na sinusunog namin. Oh, saan kayo pupunta? Nagtatanong lang naman ako ah. Saka ano ba nangyayari dito? Bakit nyo sinusunog ang mga baboy? Dinali sila ng aswang na mambababoy, Mang Kanor. Kaya yan, sinusunog na namin. Diyos ko, umatake na naman pala ang aswang na yun dito sa baryo natin. Pero bakit kaya? Bakit ngayon pa? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kailan siya lalabas eh. Itinaumpa niya na talagang kasal ko. Paano na ang handaan ko? Wala na akong ibang alam na mapagkukunan ng ihanda. Wala na, Mang Kanor. Hindi matutuloy ang pangarap naming ingrandeng kasal. Wala na talaga iyo. Kamalasan naman ang ganito. Sabi ko na eh, may mangyayaring hindi maganda. Paano ba naman? Hindi ako ang kinuha mong kusinero sa kasal mo. Eh mukhang may dalang kamalasan ng mga chef na galing sa Maynila. Anong sabi mo, Mang Kanor? Ano namang kinalaman namin sa biglang paglitaw ng aswang na yon? Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Wala naman akong sinasabing may kinalaman kayo sa biglaang paglitaw ng aswang. Ang sinasabi ko lang, baka may dala kayong kamalasan. Tignan nyo, napurnada ang kasal ni Tonyo. Puro lang pala kayo porma. Hindi nyo napangalagaan ng maayos yung mga kakatayang baboy. Ang dami nyo dito. Nasa lisiyan pa kayo. Kung ako ang kusinero, babantayan ko yan. Ang ibig nyo sabihin eh, nagpabaya kami, ganon? Hindi ako nagsabi niyan, kundi ikaw. Sobra ka na. Bakit ginusto ba namin to? Hindi mo ba nakikita yung pinsala? Buhay namin ang nanganib. Tapos marunumbat ka pa? Kasalanan ba ni Leandro? O kasalanan ko ba na may demonyong pumasok sa bakurang to? Eh bakit ngayon lang nangyari yan? Kung kailan kayo nandito? Sa tagal ko na nagluluto sa mga kasalan dito sa baryo, ngayon lang nagkaroon ng ganyang aberya. Putya,
Ang kapal din talaga ng mukha mo, matanda ka. Romel, tama na. Tama na. Huwag mo nang patulan yan. Wala tayong mapapala sa pakikipagtalo dyan sa matanda. Hindi pwede, bastos eh. Hindi pwedeng palampasin ng ganyan. Kitang-kita na nga niya yung nangyari. Tapos nagyayabang at nangiinis pa. Huwag na. Di ba tutugisin pa natin yung aswang? Wala tayong oras makipagtalo. Tara na, pabayaan mo na yan. Ano sabi nyo? Manunugis kayo ng aswang? Sa tingin nyo ba, ay isang laro lang ang gagawin ninyo? Hindi madali ang manghuli ng aswang. Ay nako. Ay nako. Pinapatawa talaga ako ng dalawang ito. Ano bang problema mo ha, matanda ka? Kung ayaw mong tumulong, tumabi ka na lang. Hindi nakakatawa yung nangyari sa mga baboy ni Kuya Tonyo. Hindi nga nakakatawa. Pero mas hindi nakakatawa ang makita kayong mamatay lahat sa gubat kapag sinundan nyo doon ang aswang. Huwag kayong masyadong mayabang. Akala nyo ba ay sapat na mga dala ninyong sandata para harapin ang aswang na yon? Hindi nyo alam kung anong panganib ang kakaharapin ninyo. Alam namin ang panganib. Pero hindi pwedeng hayaan na lang mamerwisyo ang aswang na yun dito sa baryo. Kung may alam po kayo na makakatulong sa amin, sabihin nyo lang po. Kung wala, padaanin nyo na po kami. Marami akong alam iyo. Pero hindi lahat ng alam ko ay pwede kong sabihin sa inyo. Sige, pumasok kayo sa gubat. Pero wag nyo nang aasang makakabalik pa kayo. Ah, ganon. Bakit parang gusto mo lang yata na wag na kaming tumuloy? Hindi ko kayo pinipigilan. Binabalaan ko lang kayo tungkol sa pwede ninyong kahinatnan sa gagawin nyong yan. Paniwalaan nyo ako. Kayong mga kababaryo ko, mapanganib ang aswang na yon. Gusto nyo ba na mapaslang kayong lahat? Paano ang pamilya nyo kapag hindi na kayo nakauwi? Paano sila kung mamamatay kayo? Anak ng... Huwag ka nga makialam dito, tanda. Nakakapikon ka na ha. Pards, tama na. Ano ba? Sinabi na huwag mo nang patulan eh. Makinig kayong lahat sa akin. Huwag nyo nang ituloy ang balak ninyo. Masama ang kutob ko sa gagawin ninyo. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga malas na yan. Mapapahamak lang kayo. Pagkasabi nun, ay agad na tumalikod ang matanda. Naiwan kaming nakatingin sa kanya habang papalayo siya. Pero dahil din sa sinabi niyang yon, biglang tila nawalan ng gana ang mga tao. Nakita ko kung paano dahan-dahang binitiwan nila ang mga hawak nilang itak at ibang sandata. Yung kaninang init o alab ng kagustuhan nilang makaganti sa hayop na aswang na yon, biglang nanlamig. Isa-isa silang yumuko at umalis. Sa huli, nabuwag ang grupo. Ang natira na lang, si Tonyo, 3 pinsan niya at ako. Pambihira. Naniwala sila sa pananakot na matandang hukluban na yun. Paano yan, Pards? Wala na. Nagsialisa na sila. Wala na tayong kakampi. Hayaan mo sila. Tama naman yung matanda eh. May mga pamilya rin kasi silang iniisip. Saka, mas mahirap magsama ng mga taong duwag at walang tiwala sa gagawin natin. Magiging pabigat lang sila. Tayo na lang ang tutuloy, Romel. At kayong mga may iiwan, bantayan nyo si Tonyo ha. Huwag nyo siyang iiwan. Pagbalik namin, saka natin pag-uusapan kung paano natin itutuloy ang kasalatang handaan. Matapos kong magbilin, sa mga natirang pinsan ni Tonyo, ay lumakad na kami ni Romel. Tinahak naming 200 patungo sa bukana ng madilim na gubat kung saan nagtungo yung aswang. Madilim na madilim ang loob ng gubat sa mga oras na yon at ang tanging bitbit lang namin ay tig-isa kami ng flashlight. Hawak ko sa kanang kamay ko ang kutsilyong gawa sa bulalakaw habang si Romel naman ay mahigpit ang kapit sa kanyang itak. Samantala, sa tulong ng flashlight, nakita naming 2 sa lupa ang malalaking bakas ng paa ng itim na baboy. Sinundan namin ang mga bakas na yun hanggang sa makakita kami ng mga sariwang patak ng dugo
sa mga dahon at ugat ng puno. Anak ng tupa. Ayun na. Kita mo to mga dugo na to. Malapit na tayo. Nararamdaman ko nasa tabi-tabi lang ang hayop na yun. Humanda talaga siya sa akin. Papatayin ko siya. Pupugutan ko ng ulo ang aswang na yun. Teka lang, Romel. Tumahimik ka muna. Bakit? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko nandito lang sa paligid yung aswang? Tara! Sundan na natin itong mga bakas. Malapit na tayo sa kanya. Sigurado ako. Hindi, Romel. Parang may mali dito. Masyadong madali to. Masyadong lantad yung mga bakas at patak ng dugo na sinusundan natin. Sabi sa akin ni Lolo nun, tuso ang mga aswang na mambababoy. Kilala sila sa kakayang manligaw ng mga antingero o albularyong humahabol sa kanila. Anong manligaw? Baka naman talagang mahina lang yung aswang na to. Kaya hindi nagawang magtago. Di, Pards, maniwala ka. Eto tignan mong maigi yung mga bakas. Paikot-ikot lang tayo. Sinadya niyang mag-iwan ng dugo para akalain nating panalo na tayo. Pero ang totoo, pinaglalaruan tayo ng hayop na to. Pinaglalaruan? Ibig mo sabihin, alam niya na hinahanap natin siya. Eksakto. Pero teka sandali. May gagawin lang ako. Yumuko ako at mabilis na itinarak ang kutsilyong hawak ko sa lupa. Pagkatapos, dumakot ako ng lupa sa tabi ng kutsilyo. Ipinikit ko ang aking mga mata at binigkas ang orasyon na itinuro sa akin ni Lolo Paeng. Naramdaman ko ang matinding pag-init ng aking palad. Pagdilat ko, ang lupang hawak ko ay tila nagliliwanag ng kulay asul. Dahan-dahan ko itong inihagis sa hangin. Sa halip na bumagsak sa panan ko, ang mga butil ng buhangin ay kumikinang at tinangay ng hangin patungo sa gawing kaliwa, sa direksyong niyong kabaligtaran sa mga bakas na iniwan ng aswang. Doon, Ruel. Doon ang punta natin. Nililigaw lang tayo ng mga dugo na yan. Sigurado ka, Pards? Yan ang papunta sa aswang? Oo. Diyan sa daan na yan, nagpunta ang aswang na yun. Kaya humanda ka na. Makikita na natin ang hayop na yun. Dahan-dahan kaming naglakad. Tinitiyak na walang ingay ang bawat takbang. Hanggang sa marating na namin ang isang sapa. Doon, nakita namin ang isang dambuhalang itim na baboy. Nakatalikod dito sa amin at abala sa pag-inom ng tubig. Napakalaki nito kumpara kanina. Halos kasinlaki na ng isang maliit na baka. Sa sobrang gigil, hindi na nakapaghintay si Romel. Sumugod siya ng mabilis at buong lakas na itinaga ang kanyang itak sa likuran ng baboy. Pero laking gulat namin nang marinig ang tunog ng itak niya na para bang tumama sa isang matigas na bato. Tumalbog lang ang itak ni Romel at hindi man lang nasugatan ang balat ng aswang. Bago pa makabawi ang kaibigan ko, mabilis siyang sinipa ng aswang sa dibdib. Tumalsik si Romel sa talayban. Hinarap ako ng mambababoy. Dito na kami nagkasubukan. Hinawakan ko na maigpit ang kutsilyo ko at humanda sa pagsugod niya. Agad niya akong sinunggaban pero mabilis akong umiwas. Sinubukan ko siyang saksakin pero sa sobrang bilis ng hayop, bahagya lang na dumaplis ang sandata ko. Halatang nagulat ang aswang nang maramdaman ang hapdi ng talim ng kutsilyo. Umungol ito ng malakas, isang tunog na hindi galing sa hayop kundi sa isang demonyo. Nang malaman niyang may panlaban ako, hindi na siya nag-atubili na muling tumakas. Kumaripas ito ng takbo. Pucha, Leandro, bakit ganoon? Bakit tayo natakasan na naman ng hayop na yun? Huminaon ka nga, Romel. Pigilan mo ang emosyon mo dahil walang maitutulong ang galit mo sa oras na to. Saka huwag ka mag-alala. Mahahanap natin siya lalo na at nadaplisan siya ng kutsilyo ko. Hindi niya magagamot ang sugat niya at tiyak na manghihina siya ng dahan-dahan. Walang hiya siya. Sa susunod na mahanap natin siya, kailangan na natin siguraduhin ang kanyang kamatayan para matapos na to. Gigil na akong patay ng demonyong baboy na yon. Huwag ka masyadong mainit, Pards.
Darating din tayo dyan. Kaya tara na, sundan na natin siya. Nagsimula na kaming tumakbo sa gitna ng masukal na gubat. Hindi na namin inalintana ang mga sanga na sumasabit sa aming damit o mga tinik na nakakasugat sa aming mga balat. Pero habang tumatakbo kami, biglang napatigil si Romel. Leandro, tignan mo. Ayan na yata yung aswang. Ayun o, patay na yata. Huwag kang papauto, Romel. Parte pa rin to ng panlilinlang niya. Gusto lang niyang malito tayo at tumigil sa paghabol. Ang nakikita mo, gawa-gawa lang ng kanyang itim na mahika para iligaw tayo ulit. Talaga? Pero kamukha lang baboy na to nakasagupa natin ah. Siya na to, Pards. Sigurado ako. Napatay na natin siya. Sabi ko sa'yo, tuso o mambababoy. Akala mo totoo. Pero kapag nilapitan mo, biglang mawawala yan. Huwag kang papanin lang sa nakikita mo. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Muli kong itinarak ng malalim ang kutsilyong bulalakaw sa lupa. Bumulong ako ng maikling orasyon. Saka muling dumakot ng lupa sa pinagbaunan ng kutsilyo. Inihagis ko ito sa hangin. Gaya ng kanina, nagliwanag na naman ng asul ang lupa at mabilis na tinangay ng hangin. Sinundan namin ng asul na liwanag hanggang sa makarating kami sa bukana ng isang yungib. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob. Ramdam ko na umiinit ang hawakan ng kutsilyong hawak ko. Senyales na naroroon nga sa loob ang aswang na yon. Ang baho naman dito. Parang bulok na karne na ewan. Huwag kang maingay. Maganda ka. Kasi na-corner na natin siya. Wala na siyang tatakbuhan ngayon. Mabuti naman kung ganun. Ano bang pwede kong gawin, Pards? Ayoko na magpadalos-dalos kasi baka matakasan na naman tayo eh. Ikaw ang may alam sa ganitong bagay kaya sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko para masigurado natin na wala na talaga siyang kawala. Ganito, kapag nakita natin siya, huwag kang susugod ng diretso sa harapan niya. Bukod kasi sa magaling manipa ang hayop na yan, ay kaya din niyang manuwag. Kaya pumuesto ka sa gawing kanan, malapit sa labasan ng yungib. Teka, bakit sa labasan? Hindi ba dapat sabay tayong lalamog sa kanya? Hindi, Pards. Ang trabaho mo, bantayan mo ang lagusan. Wag na wag mo siyang hahayaang makalabas kung sakali man na makalusot siya sa akin. Kapag nagtangka siyang tumakas, itaga mo ang itak mo sa lupa, doon sa mismong anino niya. Sige. Gets ko, Pards. Gagawin ko yan. Pero, wag mo na siyang hayaang makalusot sa'yo ha. Patayin mo lang hanggat maaari. Oo, gagawin ko ang lahat para matapos na to at makapagpahinga na tayo. Sige na, pumunta ka na doon sa labasan. Ako nang bahala dito. Sige, Pards. Mag-iingat ka ha. Tumango si Romel at dahan-dahang umatras patungo sa lagusan habang mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Mag-isa na akong pumasok sa pinakaloob ng yungib at doon ko nga nakita ang aswang. Hindi na ito basta baboy lang. Nakatayo na ito sa dalawang paa at yung ulo halos sumayad na sa pinakabubong ng kuweba at yung mga balahibo niya sa likod ay para bang mga matutulis na pako. Ang mga mata nito ay mapulang-mapula na animo ay baga ng uling sa gitna ng dilim. Pagkakita niya sa akin, umunguli ito ng malakas at agad na sumugod sa akin. Mabilis akong umilag, pero sa laki niya ay nahagip pa rin ng matatalas niyang kuko ang balikat ko. Muli siyang lumingon sa akin. Sinubukan niyang bumelo para sa huling pagsugod. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa akin, pero hindi ako gumalaw. Hinintay ko ang tamang pagkakataon. Noong malapit na siya, mabilis akong lumuhod at hinayaan siyang paimbabawan ako. Natumba kaming pareho, pero nang bumagsak kami sa lupa, kasabay nito, sinaksak ko ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Nanigas ang buong katawan ng aswang. Bumagsak siya sa lupa. Mula sa saksak ng kutsilyo, kumalat ang asul na apoy at ito ang tumupok ng dahan-dahan sa aswang na mambababoy.
Wala pang isang minuto, ang dambuhalang halimaw na yon ay unti-unti na naging abo. Napaupo ako sa lupa matapos ang labanan, hinihingal at basang-basa ng pawis. Romel! Pards, halika na rito! Tapos na ang laban! Ha? Talaga? Tapos na? Sigurado ka ba, Pards? Oo, kaya halika na rito! Tignan mo ang tumpok ng mga abo rito. Wala nang kinakatakutan yung aswang. Patay na siya. Matapos lang ang ilang segundo, nasa harap ko na si Romel. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa sahig ng yungib kung saan kanina lang ay nakatayo ang halimaw. Ngayong wala na roon ang aswang, tanging maitim na abo na lang ang naroon at dahan-dahang tinatangay ng hangin. Ayos ah. Abo na lang talaga ang natira. Ni buto walang naiwan. Ibang klase talaga yung kutsilyo mo, Leandro. Kung hindi ko nakita ang mga abo at kung hindi mo ako pinabantay sa lagusan, nako, baka iisipin kong niloloko mo lang ako eh. Sabi ko naman sa'yo hindi basta-basta ang maliit na kutsilyong to. Kapag tumama to sa dibdib ng aswang, walang matitira sa kanya. Sunog lahat, pati kaluluwa. Ay, salamat sa wakas. Makakahiga na rin ng maluwag si Tonyo nito. Pati na ang mga tao sa baryo. Hindi na sila mag-aalala at matatakot na gusto kasi patay na ang aswang. Pero teka, Pards, nasugatan ka ba? Patingin nga ng braso mo. Aba, oo nga, ang laki nga ng sugat mo. Kailangan na yan magamot, Pards. Wag na. Gasgas lang to, Pards. Ang mahalaga ngayon, natapos natin ang dapat tapusin. Mabuti pa, tara na. Kailangan malaman ng mga taga-baryo na tapos na ang banta ng halimaw. Sige, tara na. Bumalik na tayo. Gusto ko nang makita yung mukha ni Mang Kanor kapag nalaman niyang napatay natin ang aswang. Siguradong hihinto na sa pangiinsulto sa atin ang matandang yon. Kala niya ha? Anong hihinto? Sinong hihinto, mga iyo? Mang Kanor, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakasunod? Teka, huwag mo sabihin. Pinatay niyo ang alaga ko! Mga hayop kayo! Ano? Alaga mo ang aswang na yun? Oh! Ako nga ang nag-aalaga sa kanya! Sa tingin niyo ba, ay aksidente lang ang pag-atake sa mga baboy ni Tonyo? Nagkakamali kayo! Walang hiya ka, hayop ka talagang matanda ka. Ibig mo sabihin, ikaw ang may gawa ng lahat? Ano pa nga ba? Alam niyo bang nagagawa ko talaga siyang pakawalan kapag hindi ako kinukuha ang tagaluto sa handaan? Hayop ka? Kaya pala kating-kati ka napigilan kami kanina? Dahil ayaw mo maunsabi ang masama mong balak? Dahil lang sa pagluluto? Nagawa mong perwisyo ng buong baryo? Napaka-demonyo mong matanda ka! Demonyo ka! Ganun talaga, bata. Kapag hindi niyo nirespeto ang pinakamagaling na kusinero dito, kailangan may magbayad. Mabuting at mga baboy lang ang tinapos ko. At hindi mismong si Tonyo. Hayop ka! Hayop ka! Ang ginawa ko sa pinsan mo ay isang babala sa lahat ng mga tatalikod sa akin. Pwe! Tatalikod! Pwe! Akala mo naman kung sino kang magaling na kusinero. Sa totoo lang. Kaya ka hindi kinuha kasi sabi ni Kuya Tonyo, wala na raw sa hulog yung mga luto mo. Hindi na masarap. Ang alat na. Tapos, marumi ka pa raw gumalaw sa kusina. Siguro dahil ulyanin ka na. Dahil matanda ka na. Kaya hindi mo na alam ang ginagawa mo. Ano ka mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Romel? Talagang sinabi yan ang pinsa mo? Oh, bakit? At walang labis, walang kulang. Yun ang totoo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit hindi ka kinuha. Sino ba namang gaganaan sa luto ng isang dugyot na kagaya mo? Lapastangan ka! Wala kayong respeto! Ako ang pinakamagaling dito sa baryo! Hindi ako makakapayag
na insultuin niyo ang dangal ko bilang kusinero. Dangal? May dangal pa bang taong nag-aalaga ng aswang? Patawa ka, Mang Kanor. Matanda ka na nga. Wala ka pang kwentang tao, demonyo! Hindi totoo yan. Inuinsulto mo talaga ako. Magbabayad ka, Romel. Pagsisisiyan mo ang lahat na salitang binitiwan mo. Itaga mo sa bato. Hindi na kayo sisikatan ng araw dito. At hindi na rin kayo makakalabas ng buhay sa gubat na ito. Kaya humanda na kayong dalawa. Dahil papatayin ko kayo! Eh di patayin mo! Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Ngayon pa na wala na ang alaga mong baboy. Sige, subukan mo kaming lapitan nang malaman mo kung paano kita papatulan. Tatagain kitang hayop kang matanda ka. Tama si Romel. Hindi mo kami matatakot basta-basta tanda. Alam na namin ang sikreto mo. Isusumbong ka namin sa buong baryo. Tignan lang natin kung makapagluto ka pa. Baka higit pa nga rin na mangyari. Tama, kaya humanda ka, tanda. Hindi kami titigil hanggat hindi nabibigyan ng ustisya ang ginawa mo sa pinsan ko. Gawin nyo! Gawin nyo ang gusto nyo! Magsaya na kayo hanggang kaya nyo pa. Dahil ang kamatayan ay nakabuntot na sa inyong dalawa. Simula ngayon! Biglang tumigil sa paghalakhak ang matanda at nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Habang nangyayari yon, ay mabilis kong hinawakan ang kamay ni Romel at pinilit naming makalabas kagad ng kuweba. Ayokong makorner kaming dalawa sa loob. Samantala, kahit nanginginig ang katawan, ay sumunod sa amin si Mang Kanor. Nakita ko na lumalaki ang kanyang katawan. Ang dating mahinang matanda ay dahan-dahang tumindig ng tuwid hanggang sa maging dambuhala ang kanyang anyo. Tumubo ang mahahaba at matatalas niyang mga kuko. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Isang malakas na atungal ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi na nagsayang ng oras. Hinawakan ko ng maigpit ang aking kutsilyo at hinarap ang matanda na nagbabago ng kanyang anyo. Ilang segundo lang, bigla siyang sumugod. Mas mabilis at mas malakas siya kaysa sa kanyang alaga na baboy. Ang kanyang kuko ay muntik nang sumugat sa aking dibdib. Sa pinapakita niyang bilis at lakas, halatang biyasa siya sa pakikipaglaban at puno ng itim na mahika ang kanyang bawat galaw. Kaya naman, dito ko na ipinakita ang tunay na bangis ng aking sandata. Itinapat ko ang kutsilyo sa aking muka at binigkas ang pinakamalakas na orasyon na alam ko. Sa isang iglap, bumuga ang nakakasilaw na asul ng liwanag at ang bertud na nakakabit sa hawakan ay nagsimulang maglabas ng pulang ilaw na parang apoy. Naghalo ang dalawang kulay hanggang sa maging ube ang kulay ng liwanag. Binalot ng ilaw hindi lang ang kutsilyo kundi pati ang buong braso ko. Naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa aking mga ugat. Humanda ka! Hindi kita uurungan! Matandang aswang! Nang muling sumugod si Mang Kanor, hindi ako umiwas. Hinarap ko ang kanyang pagsugod. Sinalubong ko sa kanya ang aking sandata. Sa isang mabilis na hiwa, naputol ang mga kamay niya. Sumigaw siya sa sakit. Pero bago pa siya makabawi, mabilis akong umikot sa kanyang likuran. Sabay itinara ko ng buong lakas ang kutsilyo sa kanyang batok. Sa oras na bumaon yung talim nun, sumabog ang matinding liwanag na kulay ube mula sa katawan ni Mang Kanor. Ang kapangyarihan ng bertud at ng kutsilyo ay tila hinigop ang lahat ng itim na enerhiya sa katawan niya. Nagwala ang matanda. Pilit na kumakawala habang ang ube na apoy ay tuluyan na siyang nilalamon at tinutupok. Hindi nagtagal, tumahimik na muli ang paligid. Teka lang, totoo ba itong nakikita ko? Ha? Tapos na? Putya, napatay mo na ang aswang, Pards! Wala na ang matanda! Oh,
Tapos na, Romel. Wala na siya. Wala na yung tanyag na kusinero ng baryo nyo. Isang alamat na lang ang loko. Pwe! Buti nga sa kanya. Pero, nakakanginig pa rin ang laman, Pards. Di ko talaga maisip na matagal na pala kaming niloloko ng matandang yun. Mabuti na lang at naisama talaga kita dito. Destiny yung Pards. Talagang itinakda na magkakilala tayo at madala kita dito sa baryo namin para tapusin ang hayop na yon. Oo, tama ka, Pards. Pero alam mo, mukha namang mabait yung Mang Anor na yun eh. Kaso lang, nilamon siya ng kanyang sariling kayabangan. Gusto niya siya lagi ang bida. Siya lang ang maging magaling at siya lang ang dapat na pinupuri ng buong baryo. Oo nga, Pards. Dahil sa pagiging uhaw niya sa atensyon at papuri, ganyan tuloy ang nangyari sa kanya. Yun ang mahirap sa mga taong sakim. Kapag hindi nakuha ang gusto, nagiging halimaw talaga. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para lang manakot at mang-api ng kapwa niya dahil lang sa nasugatan ng pride niya. Tama ka dyan. Isipin mo, dahil lang sa hindi pagkuha sa kanya bilang tagaluto, nakuha niyang perwisyo ng kasal ni Tonyo. Putya namang matanda yun ng sama ng ugali. Ang sarap patayin uli eh. Sinabi mo pa. Mabuti na lang at nahubad na ang kanyang maskara. Mabuti ka. Ngayon, naniniwala na talaga ako sa kasabihan na walang sikretong hindi nabubunyag. Tapos na ang panluloko at kasamaan niya. O siya, tara na. Gusto ko nang umuwi at makapagpahinga. Medyo masakit na ang katawan ko eh. Saka ikaw din. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Parang malalalim eh oh. Hindi pa tayo pwedeng umuwi, Pards. Ha? Bakit? May aswang pa ba tayong kakalabanin? Wala na, Pards. Pero isipin mo, wala nang maihahanda si Tonyo dahil sa ginawa ng mambababoy na yun. Total, nandito na rin lang tayo sa gitna ng gubat. Sulitin na natin. Mangaso tayo ng panghanda para sa kasal. Aba, oo nga no. Sige, Pards. May dala naman akong itak dito eh. Tara, maghanap na tayo bago pa tuluyang sumikat ang araw. Para makarami. Naglakad-lakad pa kami sa mas masukal na bahagi ng gubat. Hindi nagtagal, nakarinig kami ng mga kaluskos sa ilalim ng malalaking puno. At mula doon, ay nakita namin ang isang baboy ramo. Mabilis naming inikutan ang baboy at sa isang mabilis na galaw, lumundag ako at dinapaan ang hayop. Mabilis namang lumapit si Romel at nilaslas kagad ang leeg ng hayop. Hindi pa kami nakontento sa isa. Muli pa kaming naghanap ng isa pa at hindi naman kami nabigo. Masayang masaya kaming naglalakad pabalik sa baryo habang pasan ang mga huli naming baboy ramo. Pagdating namin sa tapat ng bahay ni Tonyo, sinalubong kagad kami ng mga tao na tila hindi rin nakatulog sa pag-aalala. Leandro! Romel! Salamat sa Diyos at ligtas kayong dalawa. Pero teka, ano yung mga pasan nyo? Ba, ano pa ba? E di, pagkatapos namin matalo yung aswang, nangaso na rin kami para may pagdagdag sa handa mo, Kuya Tonyo. Talaga? Para yan sa kasal ko? Oo, para sa ito. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Alam nyo sa totoo lang eh, marami pang hayop doon na pwedeng hulihin. Kaso, hindi na namin mabuhat eh. Kaya lang namin nadala ang 2 baboy na to kasi may kakaibang lakas tong kaibigan ko. Parang si Samson eh. Marami pa sa gubat? Oo, marami pa, promise. O ano, gusto nyo ba subukan mga aso? Para madagdagan pa natin ang mga to at masolve na ang problema mo sa handaan, Kuya Tonyo. Ano? Tara! Dahil sa narinig, nabuhay ng loob ang iba na mga pinsan ni Tonyo at Romel. Nagpasya silang sumama na rin sa amin para kumuha ng iba pang pwedeng maihanda sa kasal. Kahit medyo pagod na ako, hindi ko na rin sila tinanggihan dahil nakita ko ang saya at pag-asa sa kanilang mga muka. Bumalik kami sa gubat, pero sa pagkakataong ito, mas marami na kami. Ako ang nanguna sa paglalakad habang nakikiramdam sa bawat kaluskos sa paligid. Hindi nagtagal na mataan kong may mga bakas
sa malambot na lupa malapit sa isang sapa. Dito, meron dito. Pumesto kay sa paligid para wala siyang tatakbuhan. Sumunod naman sila sa bawat utos ko. Gamit ang talas ng aking pakiramdam na lalong naging sensitibo matapos ang laban kanina. Mabilis naming na-corner ang isa pang dambuhalang baboy ramo. Sa pagtutulungan ng mga pinsan ni Tonyo, hindi na ito nakawala pa. Hindi lang yon ang nakuha namin. Habang pabalik kami, nakakita rin kami ng mga manok na labuyo. Nakahuli din kami ng ilang piraso noon. Puno ng tawanan at kwentuhan ang naging paglalakad namin pabalik. Nawala na yung takot at lungkot at muli nang nanumbalik ang excitement para sa nalalapit na kasal ni Tonyo. Napangiti na lang ako habang pinapanood si Romel. Walang hinto ang bibig niya sa pagbibida tungkol sa bakbakan namin kanina sa aswang, habang ang mga pinsan niya ay manghang-mangha na nakikinig. Madaling araw na nang makarating kami sa bahay ni Tonyo. Wala nang oras para magpahinga, kaya kumilos na ako ng mabilis. Kumuha kagad ako ng matalim na panghiwa at malaking sangkalan. Pinagtulong-tulungan naming kinatay ang baboy ramo. Nang makatay na, pinaghiwa-hiwalay ko na ang bawat parte at saka iniabot sa mga tagahiwa para mas mabilis ang trabaho. Dito na nagsimula ang tunay na diskarte sa kusina. Kahit puyat at pagod mula sa labanan sa gubat, biglang bumalik ang lakas ko nang mahawakan ko na ang mga sangkap. Ako mismo ang nag-asikaso sa pagtitimpla. Sa isang malaking tilyase, isinalang ko ang adobo. Pinabula ko muna ang mantika ng baboy bago ko ibinuhos ang suka, toyo at maraming pinitpit na bawang. Hinayaan ko itong kumulo hanggang sa maging malatiki ang sarsa at lumabas ang linamnam ng karne. Para naman sa igado, maingat kong tinimplahan ang atay at laman para makuha ang tamang balanse ng asim at alat. Pero ang pinagkaguluhan ng lahat ay ang ginawa kong lechon mula sa baboy ramo. Nilagyan ko ang loob nito ng kumpul-kumpul na tanglad at mga pampalasa bago namin dahan-dahan itong inihaw sa nagbabagang uling. Ang amoy ng nalulutong na karne ay humahalimuyak sa buong paligid. Niluto ko din yung mga recipe na niluluto namin sa hotel tulad ng napag-usapan namin ni Romel. At dagdag pa nito, kinatay at niluto din namin yung mga labuyo bilang dagdag na handa. Natuloy ang kasal kinahapunan at naging napakasaya ng pagdiriwang. Naging napakasaya at matagumpay ng kasal ni Tonyo at Marga. Punong-puno ang mga mesa at walang tigil ang pagdating ng mga tao. Paulit-ulit nilang pinupuri ang sarap ng mga putahe, lalo na ang lechon na crispy ang balat at malambot ang loob. Sabi pa ng matatanda sa baryo, ngayon lang sila nakatikim ng ganung kasarap na luto ng baboy ramo. Nakita ko ang saya sa mga mata ni Tonyo at ng kanyang asawa. At sapat na yon para mapawi ang lahat ng pagod namin. Nang matapos ang selebrasyon, sa wakas ay nakapag-relax na rin kami ni Romel. Sa natitirang araw ng aming bakasyon, nakapagpahinga kami ng maayos. At sa araw na to, ipinakilala na sa akin ni Romel si Joy. Tunay ngang maganda si Joy at nakakaakit ng gusto ang maganda at maamo niyang muka. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko yung tinatawag ba nilang love at first sight. Dahil sa kanya, alam kong hindi na ito ang huling bakasyon ko at dalaw sa baryo ni na Romel. May malalim na akong dahilan para muling bumalik sa lugar na ito. Samantala, nang matapos ang bakasyon namin, sumakay na kami ulit sa bus pabalik ng Maynila. Tahimik na nakaupo si Romel sa tabi ko. Kinuha ko ang aking kutsilyo at tinignan ito. Napangiti ako habang maingat ko itong binabalot sa pulang tela at ibinalik ko ito ng tahimik sa secret pocket ng aking bag.
Sa mga nangyari sa baryong yun, napatunayan ko ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Ang tapang at galing ay hindi lang ginagamit para magyabang, kundi ginagamit ito para protektahan ang mga walang laban at isalba ang kapwa sa oras ng kagipitan. Nakadepende ang tagumpay sa tamang paghahanda at determinasyon sa kusina man o sa laban ng buhay. Mabilis na lumipas ang mga taon. Marami nang nagbago sa buhay ko. At alam niyo po bang ilang beses din po kong nagpabalik-balik sa baryo ni Romel? Malayo, oo. Pero pinagtiyagaan kong umuwi doon para maligawan at mapatunayan ang pagmamahal ko kay Joy. At hindi naman ako nabigo. Biniyayaan kami ng 2 anak na lalaki na parehong malulusog at maliliksi. Kasal na din kaming 2 at nakapagpatayo na ako ng bahay sa baryo nila. Kahit nakapundar na ako doon, patuloy pa rin po ang trabaho namin ni Romel. Hanggang ngayon, kami pa rin ang magkasama sa hotel at nagtatrabaho bilang mga tagaluto. Ang nakakatawa lang itong si Romel ay nananatili pa rin single hanggang sa ngayon. Kung sino pa yung nanloloko sa akin noon na hindi ako makakapag-asawa dahil sa pagiging seryoso ko, siya pa pala itong maiiwan sa pansitan. Pero kahit ganun, ay nakikita ko naman na masaya siya sa buhay niya. At yun naman talaga ang mahalaga, ang maging masaya kung ano ang meron tayo. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin para mabasa ang ipinadala kong karanasan. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong YouTube channel. Salamat po.